Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago ko simulan ang kwentong ito, ay papasalamatan ko muna ang gumawa ng akdang ito. Walang iba kundi si Sarubaki-kun. Maraming salamat sa iyo, bro, sa pagbahagi ng kwentong ito sa aking channel. Atin tunghayan muli ang part 2 ng kwentong ito na pinamagatang Ramil at ang pangil ng sinaunang tigre. Nagkwentuhan ang dalawa at masayang-masaya si Ramil na ikwinento ang lahat ng mga nagawa niyang misyon kasama ang kanyang ama. Nahumaling naman ang dalaga sa kanyang mga kwento, kaya nagtagal pa ng nagtagal ang kanilang kwentuhan hanggang sa di na nila namamalayang papadalim na pala. Nagpasya nang umuwi si Kapitan Marcial dahil papadilim na. Marilo, Ramil, halina kayo. Uwi na tayo, papadilim na. Mapanganib na ang daan kapag naabutan tayo ng dilim. Huwag kang mag-alala, Kap. Ako ang bahala sa inyo ni Marilu. Wika ni Ramil kay Kapitan, sabay kindat kay Marilu. Pagkarating nila sa bahay ni Kapitan Marcial, ay agad namang nagpaalam si Marilu na uuwi muna sa kanila dahil kaarawan ngayon ng kanyang ama. Kap, uuwi po muna ako ngayon sa amin. Kaarawan po ngayon kasi ni ama. Ah, ganun ba, iha? Sige, ikamusta mo na lang ako kay Marvin, ha? Sige po, Kap. Siya nga pala, Marilu. Pasasamahan kita kay Ramil para naman makasiguro akong ligtas ka sa daan at para na din magawa na niya ang kanyang misyon. Sige po, Kap. Kayo po masusunod. Muling sagot ni Marilu. Pagkatapos mag-usap ang dalawa, ay tinunaman ni Kap si Ramil. Ramil, ngayong gabi ay pwede mo lang gawin ang iyong misyon. Opo, Kap. Yan rin ang binabalak ko para matapos ng problema ng baryo nyo. Ikinagagalak ko, Ramil, para matigil na ang pananalasa ng mga aswang dito. Makakaasa po kayo sa akin, Kap. Siya nga pala, Ramil. Kaarawan ngayon ng ama ni Marilu, kaya uuwi siya ngayon. Mabuti pa'y samahan mo siya sa kanyang pag-uwi at baka kasi makasalubong niya ang mga aswang sa daan. At least, andyan ka para na rin mapadali ang iyong misyon. Sige po, Kap. Sasamahan ko po siya. Nabanggit niyo na rin po na malayo ang kanilang bahay at tatawid ka pa ng bundok. Kaya naman malaki po ang tsansang makasalubong namin sa daan ang mga aswang na yan. Wika ni Ramil kay Kapitan. O siya, Marilu at Ramil, mag-iingat kayo sa daan, ha? Pakisabi na rin sa tatay mo, Marilu, na binabati ko siya sa kanyang kaarawan. Makakarating po, Kap. Sige po, mauna na po kami. Saad ni Marilu at lumakad na nga ang dalawa patungo sa bahay ng dalaga. Habang nasa daan sila, ay pinakiramdaman ni Ramil ng maigi ang paligid dahil anumang oras ay maaari silang malagay sa panganib. Gusto sana niyang kausapin pa si Marilu, ngunit isinantabi niya muna ito. Baka kasi malingat siya at bigla silang atakihin ng aswang. Habang binabaybay nila ang bundok, ay napakatahimik ang buong paligid nang biglang nakarinig sila ng kakaibang tunog. Malakas na huni ng kung anong nilalang. Pero batid ni Ramil kung anong huni yon. Huwag kang mag-alala, Marilu. Proprotektahan kita. Ang narinig natin ay huni ng isang aswang. Pero base sa tunog ay napakalayo pa nito. Bulong ni Ramil. Tumango naman si Marilu at nagpatuloy sila sa paglalakad. At habang naglalakad sila, ay humihina na ang naririnig nilang tunog at malakas ang kutob ni Ramil na papalapit na sa kanila ang aswang.
At nang halos bulong na lang ang tunog, ay naghanda na si Ramil kung sakaling salakayin sila ng aswang. Makalipas lang ang ilang sandali, ay may isang lalaking bigla na lamang sumulpot sa kanilang harapan. At nang akma na sanang susugurin ni Ramil, ay pinigilan ito ni Marilu. Wag, Ramil. Tatay ko yan. Wika ni Marilu habang hinahawakan ang braso ni Ramil. Bigla namang huminahon si Ramil at nagpakita ng paggalang sa ama ni Marilu. Magandang gabi po. Pasensya na po kayo at napagkamalan ko kayong kalaban. Magandang gabi rin sa'yo. Ayos lang naman ako, iho. Ako nga dapat ang humingi ng pasensya eh. Hindi ko kasi inakalang may kasamang uuwi ang anak ko. Nag-abala pa naman akong sunduin siya. Inutusan po kasi ako ni Kapitan para samahan siya sa kanyang pag-uwi. Mabuti naman kung ganon. At salamat sa paghatid sa aking anak, ha. O siya, tayo na nang makarating na tayo at makakain na rin. Saad ng tatay ni Marilu at pinagpatuloy na nga nila ang kanilang paglalakad. Habang naglalakad sila, ay napatanong ang tatay ni Marilu kay Ramil. Iho, ano nga ba ang pangalan mo? Ako pala si Ramil. Pasensya na po kayo kanina. Di po ako kagad nakapagpakilala sa inyo. Walang anuman yon. Sige Ramil, saluhan mo kami mamaya sa bahay ha, pagdating natin. Ako nga pala si Marvin, ama ni Marilu. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Mang Marvin. Saad ni Ramil. Ilang sandali pa ay nakarating na nga sila sa bahay ni Marilu. At doon ay nadatnan nila si Ising, ang asawa ni Marvin, na naghahanda ng pagkain. Nagulat naman si Ramil dahil napakaraming pagkain sa hapag. Malayong malayo sa inakala niya dahil napakaliit lang ang bahay ng mga ito. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimula na nga silang kumain. Ramil, maupo ka na at saluhan mo kami. Sige po, salamat. Kumain ka ng marami, iho ha, dahil hindi namin yan mauubos. Susubukan ko po. Pwede po bang makahingi ng tubig? Sa babasaging baso po sana. Sige iho, magpapakuha ko. Marilo, kuhanan mo nga ng tubig si Ramil, yung babasaging baso raw ang gusto niya. Sige po, itay. Sagot naman ni Marilo. Agad namang pumunta sa kusina ang dalaga at naglagay ng tubig sa babasaging baso. Pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Ramil. Heto ng tubig mo, Ramil. Salamat Marilu. Tipid na wika ni Ramil. Ipinatong naman ni Ramil ang baso na may tubig sa mesa at pagkatapos ay inihipan niya ito nang biglang nabasag ang baso. Marvin, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang po ako. Hindi naman po ako nasugatan. Nagmamaang-maangang sagot ni Ramil. Malakas ang kutob niyang aswang ang pamilya ni Marilu. Hindi lang siya nagpapahalata dahil ayaw niyang mabuking ang kanyang plano. Pagkatapos linisin ni Ramil ang nabasag na baso, ay naghanda na siya para kumain. Pero bago pa siya kumain, ay dumukot muna siya ng kalamansi sa kanyang bulsa. At pagkatapos ay ipiniga niya ito sa kanyang pagkain. Nang maihalo na niya ang kalamansi sa pagkain, ay nagulat siya sa kanyang nakita. Dahil ang pansit na nasa plato niya ay unti-unting nagiging laman ng tao at may buhok pa ito. Halos masuka na siya sa nakita, pero hindi niya pa rin ipinapahalata. Hanggang sa napansin na nga siya ni Marvin. Ramil, ayos ka lang ba? Parang wala kang ganang kumain ah. Sambit ni Marvin. Hindi na nakatiis si Ramil at kinumpronta na niya ang tatlo. Wala akong ganang kumain dahil hindi ako kumakain ng tao. Anong sinabi mo? Anong tao? Kung naluloko niyo ang ibang tao kagaya ng kapitan, pues ako hindi.
Sumusobra ka na! Inaakusahan mo kami na manloloko? Malugod ka naming pinatuloy dito sa aming bahay, tapos babastusin mo lang pala kami? Lumayas ka! Hindi ako alis hanggat hindi ko kayo napapatay, mga aswang! Sigaw rin ni Ramil. Pagkatapos magsalita ni Ramil, ay inilabas nito ang kanyang buntot pagi. Naalerto naman ang mag-anak, kaya agad na nagpalit ng anyo bilang aswang ang mag-asawa, habang si Marilu naman ay napaatras na lang sa takot. Naunang sumugod si Marvin sabay sabing, "Ngayong alam mo na ang tungkol sa amin. Ikaw naman ang isusunod naming magiging pagkain." Yeah! Saad ni Marvin habang papasugod kay Ramil. Yan ang hindi mangyayari dahil kayo ang hindi nasisikatan ng araw. Matapang na saad ng binata. Sabay hampas ni Ramil ng kanyang buntot pagi sa papasugod na si Ramil. "Heto, tikman mo!" Ha! Tanging sigaw lang ang naisagot ni Marvin dahil nanghihina na siya sa mga natamong hampas galing kay Ramil. Hindi na nakatiis ang asawa ni Marvin, kaya hinati na niya ang kanyang katawan at mabilis na lumipad papunta kay Ramil. "Magbabayad ka!" Sigaw ni Ising. Nang akmang sasaksakin na ng ginang si Ramil gamit ang kanyang mga kuko, ay nailagan ito ni Ramil. Pagkatapos ay pinupog ito ni Ramil ng hampas ng kanyang buntot pagi. "Mga halimaw kayo! Lagi na lang kayong namimirwisyo! Ang dapat sa inyo maubos!" Nang nanghihina na ang mga aswang, ay hindi na rin nakatiis si Marilu. Tama na, Ramil. Maawa ka sa amin. Pakiusap ng dalaga habang umiiyak. "Bakit? Naawa ba kayo sa mga taong pinatay nyo at ginawa nyong pagkain?" Pakiusap, Ramil. Hindi ko rin gustong maging aswang. Paliwanag ni Marilu. Natigilan naman si Ramil sa kanyang ginagawang paghampas sa mga magulang nito. Pagkatapos ay lumapit si Marilu sa kanyang mga magulang at niyakap niya ang mga ito. Pakiusap, Ramil. Ako na lang ang saktan mo. Huwag mong sasaktan ang magulang ko. Pagmamakaawang sambit ng dalaga at halos mapaus na ito dahil sa pag-iyak. Hindi malaman ni Ramil ang gagawin. Alam niyang aswang si Marilu, pero hindi niya ito kayang saktan. Makalipas ang ilang sandaling katahimikan, ay nagsalita na ulit si Marilu. Nakikiusap ako si Ramil. Huwag mo kaming papatayin. "Pero Marilu, nakakapirwisyo na kayo. Pumapatay kayo ng tao." Hindi ako pumapatay ng tao, Ramil. Sila inay at itay lang. Natuto akong magpigil. Kaya kapag nagugutom ako, ay may mga hayop lang ang aking kinakain. At isa pa, isang beses sa isang buwan lang ako kung kumain. Kapag talagang hindi ko na kayang pigilan ang pagkauhaw ko sa laman loob. "Pero papaano naman ang mga magulang mo? Hindi ko sila hahayaang pumatay at kumain pa ng mga tao." Kukumbinsin ko silang kumain na ng baboy ramo para wala na silang masaktan na tao. "Paano naman ako nakakasigurong gagawin nila yon?" Isama mo ko sa'yo para kapag kumain muli sila ng tao, ay buhay ko nang magiging kapalit. Sagot ni Marilu. Naantig naman si Ramil sa mga sinabi ni Marilu dahil handa niyang isakripisyo ang kanyang buhay para lang sa kaligtasan ng kanyang mga magulang. Ngunit tumututol si Marvin sa desisyon ng anak. Pero nagpumilit ang dalaga. Walang nagawa naman ang mag-asawa sa desisyon ng kanilang anak. At pagkatapos ay umalis na sina Ramil at Marilu, habang sina Marvin naman ay nanghihina pa rin sa lapag ng kanilang bahay. Pero bago sila umalis, ay nagbanta pa si Ramil sa mag-asawa. "Tandaan nyo ito, sa oras na malaman kung pumatay pa kayo ng mga tao, sisiguraduhin kong mamamatay rin ang inyong anak.
At pagkatapos ay babalikan ko kayo at gigilitan ko kayo ng leeg. Tandaan nyo yan. Pagbabantang wika ni Ramil sa mag-asawa. Pagkatapos noon ay bumalik na sila sa bahay ni Kapitan Marcial. Pero inilihim nila ang pangyayari. Kapitan, maayos na po ang lahat. Nagawa ko na rin po ang aking misyon. Wika ni Ramil habang nagkakape. Mabuti naman kung ganon. Pero mukhang napaaga yata kayo ng balik. Kasi po, maagang natapos ang salo-salo dahil sa pananalasa ng aswang. Sagot naman ni Ramil. Nang marinig naman ni Marilu ang mga sinabi ni Ramil, ay napatingin siya sa binata. Tinigdan din siya ni Ramil at kinindatan na para bang sinasabi niyang huwag mag-alala ang dalaga. Ramil, kamusta naman ang mga magulang ni Marilu? May mga nasaktan ba sa kanila? Wala ho, Kap. Maayos naman po sila dahil agad ko naman pong napatay ang mga aswang bago pa sila makapanakit. At sinisigurado ko pong wala na po kayong problema sa baryo nyo. Mabuti naman kung ganon. Ramil, ibig sabihin ba niyan ay uuwi ka na bukas? Opo, Kap. Pero hindi po ako mag-isang babalik. Isasama ko po si Marilu. Prangkang turan ni Ramil kay Kapitan at muntik nang maitapon ng matanda ang nahigop niyang kape dahil sa narinig. Hindi siya kasi makapaniwala sa tinuran ng binata. Ano ka mo, Ramil? Pakiulit na yung sinabi mo. Parang mali yata ang aking nadinig. Tama po kayo nang narinig, Kap. Ang sabi ko po, isasama ko na po si Marilu sa pag-uwi ko. At paano naman nangyari yon? Namanhikan po kasi ako kanina sa kanila, Kap. At dahil alam po nilang maproprotektahan ko po si Marilu, kaya pumayag po sila na iuwi ko si Marilu kahit kakakilala lang namin. Nahihiya nga rin po ako sa iyo, Kap eh. Kasi kinuha ko po ang kaisa-isang kasama nyo sa bahay. Ganun ba? Ayos lang sa akin. Maghahanap na lang ako ulit ng ibang kalihim at kasambahay ko. Ang akin lang ay nabibilisan ako eh. Pero kung nagmamahalan talaga kayo, ay wala na akong magagawa. Malungkot na wika ng Kapitan. Kinabukasan, umuwi na si Ramil sa bayan ng San Jose kasama si Marilu. Pero hindi niya akalain ang madaratnan niya. Anong ginawa mo, Ramil? Bakit ka nag-uwi ng aswang? Galit na sigaw ni Kadyo nang makauwi si Ramil. Nagulat naman si Ramil dahil hindi pa niya sinasabi sa ama na aswang si Marilu. Magpapaliwanag po ako, Ama. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Ramil. Hindi mo ginawa ang misyon mo. Pagkatapos ay nag-uwi ka pa ng aswang. Nakalimutan mo na ba na aswang ang pumatay sa ina mo? Kalimutan mo na rin anak kita. Huwag naman po kayong ganyan magsalita, Ama. Inaamin ko pong nagkamali ako. At alam kong alam nyo na rin ang nangyari. Lubos po akong humihingi ng tawad. Huli na ang paghingi mo ng tawad, Ramil. Nakapag-desisyon na ako na sa oras ng pagtapak mo sa bahay na ito, ay aalis na rin ako at maninirahang mag-isa sa bundok. Wika ni Kadyo sa kanyang anak na si Ramil. Ito ang mga huling salitang narinig ni Ramil sa kanyang ama. Umalis nga si Kadyo at dinala ang lahat ng kanyang gamit at piniling manirahan mag-isa sa paanan ng bundok. Si Ramil naman ay naiwang lumuluha, pero dinamaya naman siya ni Marilu. Pasensya ka na, Ramil. Mukhang kasalanan ko pa kung bakit nagalit sa'yo ang tatay mo. Wala kang kasalanan, Marilu. Sadyang magkaaway lang ang mga pamilya natin. Wala tayong magagawa pa kundi tanggapin ang lahat at magpatuloy na mabuhay ng magkasama. Sagot naman ni Ramil. Kahit nasaktan sa pag-alis ng ama, ay nakita pa rin ni Ramil ang positibong parte ng buhay. Ang bumuo ng panibagong pamilya kasama si Marilu. Tumahan ka na, Ramil. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Wika ni Marilu habang niyayakap ang luhaang si Ramil na nakaupo sa sahig ng bahay. Pagkatapos ay humarap si Ramil kay Marilu at tinitigan sa mata ang dalaga. Hindi rin kita iiwan at sasaktan, Marilu. Buong pusong wika ni Ramil. At unti-unti nang naglapat ang kanilang mga labi hanggang sa pinahiga ni Marilu si Ramil sa sahig
habang si Marilu naman ay nakapatong sa kanya. Tuloy pa rin ang kanilang halikan hanggang wala ng damit na promoprotekta sa kanilang katawan. Lumipas ang 4 na taon, patuloy pa rin si Ramil sa pagtulong sa mga tao sa pamamagitan ng panggagamot at pagpuksa sa mga maligno habang tinutulungan siya ng kanyang asawang si Marilu. Si Kadyo naman ay nanatili pa rin sa paanan ng bundok at nanggagamot rin sa mga hindi kayang gamutin ni Ramil. Nabiyayaan naman sina Ramil at Marilu ng isang anak na lalaki at pinangalanan nila itong Romulo. Romulo, Papa, sabihin mo nga. Wika ni Ramil sa anak na nagsisimula ng magsalita. Pa! Ma! Hindi ganyan anak. Papa, hindi pa ma. Wika ni Ramil. Hindi na nakapagsalita pa ang bata dahil sa napakalakas na katok na nanggagaling sa pinto. Sino yan? Wika ni Ramil. At nang buksan niya ang pinto, ay nakita nito si Marvin at ang kanyang asawang si Ising. Pero may kasama pa silang isang malaking lalaki at sa tingin ni Ramil ay aswang din ito. Agad inihanda ni Ramil ang kanyang buntot pagi. Pero huli na ang lahat nang hinawakan siya sa leeg ng malaking lalaki at sinaksak siya gamit ang kanyang matutulis na kuko. Katapusan mo na, manggagamot. Napakakunat na ang balat ni Ramil, pero nabutas pa rin ang kanyang dibdib at tumagos ito sa likod. At pagkatapos ay ibinato lang siya ng malaking lalaki habang nag-aagaw buhay. Ramil! Malakas na tili ni Marilu habang tumatakbo papalapit sa asawa. Ano ang ginagawa mo, Marilu? Hindi ba dapat ay natutuwa ka dahil nabawi ka na namin sa lalaking yan? Saad ng ama ni Marilu. Pero laking gulat ni Marvin nang makita niya ang batang si Romulo. May anak pala kayo ng lalaking yan. Pwes, Ising, kunin mo ang bata at umalis na tayo dito. At ikaw naman, Marilu, sumama ka sa amin. Saad ni Marvin at sa pilitang kinaladkad si Marilu at iniwang nakahandusay si Ramil sa bahay na yon na nag-aagaw buhay na. Hindi nagtagal ay nawalan na ng malay si Ramil. At dito nagwawakas ang season 1 ng kwentong ito na pinamagatang Ramil at ang pangil ng sinaunang tigre. Nagustuhan niyo ba mga kadudong ang season 1 ng kwento ni Ramil? Kung ganon, mag-comment down below lang po kayo para malaman ko kung itutuloy pa natin ang season 2 nito sa susunod kong upload mga kapatid. Yun lamang po. At dako na tayo sa shoutout. Mega love shoutout kay Tig Diggs, May Chillers Vlog, Bisayang Taga Desierto, Joy Alfeche, Yurik Eskultura, Rosalinda Amor, Zach Ron Roja, Sherlyn Gumansing from Oman, Anthony Llorente, Miss Miami Laurel, at kay Cha Yun Wu Fan. Maraming salamat sa inyong sumubaybay sa kwento ni Ramil. And most especially sa lahat ng aking mga silent listeners dyan. Maraming salamat po. So, kita-kits tayo ulit sa susunod kong upload mga kapatid. Paalam!